Ang dugo ng kanyang anak ang kailangan ng mga kalaban upang muling gisingin ang malupit na hari na si Kordax, na matagal nang nakakulong sa yelo. Paano kaya ito mapipigilan? Alamin natin ang kwento ng Aquaman, The Lost Kingdom. Sa isang cargo ship, na ni-raid ng mga kriminal habang bumabagyo. Si Arthur na bilang Aquaman ay lumabas mula sa karagatan na nakasakay sa kanyang higanteng seahorse na si Storm. Siya ay nagpatuloy at sumakay sa barko upang tugisin ang mga kriminal, habang kinukwento niya ang kanyang buhay sa nakalipas na ilang taon. Matapos talunin ang kanyang kapatid na si Orm, si Arthur ay hari na ngayon ng Atlantis, isang trabaho na sa tingin niya ay nakakainip. Napangasawa na rin niya si Mera at mayroon silang isang anak na lalaki na pinangalanan nilang si Arthur Jr. Ang mga magulang ni Arthur na sina Thomas at Atlana ay tumutulong din sa pagpapalaki kay Jr. habang tinutugunan ni Arthur ang kanyang mga tungkulin bilang hari at bilang Aquaman. Si Jr. ay namana ang kakayahan ni Arthur na makipag-usap sa mga nilalang sa ilalim ng dagat. Sa isang lugar sa Arctic, si David Kane ay nangunguna sa isang ekspedisyon sa kanyang paghahanap upang gumanti laban kay Aquaman. Nakipagsosyo siya sa marine biologist na si Dr. Stephen Sheen at iba pa upang mahanap ang Atlantis. Sina Sheen at isa pang tripulante ay nahulog sa isang nagyayelong bangin. Ang isang nilalang na matagal nang natutulog sa yelo ay lumabas ang galamay nito at hinila ang tripulante hanggang sa kanyang kamatayan. Kalaunan ay nabawi ni David at ng kanyang mga tauhan si Sheen at nakatagpo sila ng iba pang nilalang na nananatiling nakakulong sa yelo. Pumunta si David sa ilalim ng tubig at napunta sa Black Trident na putol. Pinagsama niya ang magkabilang bahagi at nakita niya ang isang pangitain ng isang napakalaking hari na si Kordax, na tumatawag kay David at nag-alok na tutulungan siyang patayin ang kanyang kaaway kung papalayain siya ni David. Pagkalipas ng 5 buwan, ang temperatura sa buong mundo ay nagsisimulang tumaas sa isang nakababahalang bilis. Dinala ni Mera si Arthur sa konseho ng Atlantis, na pinamumunuan ni Karshan, upang talakayin ang isyu. Naniniwala si Arthur na oras na para sa Atlantis na ipakita ang sarili sa mundong ibabaw, isang bagay na mabilis na hindi sinasang-ayunan ng lahat. Sa tahanan nila Arthur, nakipag-inuman siya sa kanyang ama at sinabi niya kung gaano kahirap ang kanyang mga tungkulin bilang hari kapag hindi siya nakikita ng iba. Sa Atlantic, sinusubukan ni David na hanapin ang pinagmumulan ng gasolina na tinatawag na orichalcum, na matatagpuan sa Atlantis at maaaring magpagana ng mga makina na ginawa ni Sheen. Matapos mahanap ang Atlantean reserves ng orichalcum, sinimulan ni David ang pag-atake sa Atlantis bilang si Black Manta. Pumasok sina Atlana at Mera upang ipagtanggol ang kaharian at labanan ang Black Manta, ngunit ginamit niya ang kanyang laser helmet upang mawalan ng kakayahan si Mera. Bago niya siya mapatay, dumating si Aquaman para makipaglaban. Hawak ni Manta ang Black Trident, na nagbibigay sa kanya ng higit na lakas at kapangyarihan nang wala ang kanyang suit. Hinabol ni Arthur si David, ngunit gumamit siya ng isang aparato sa kanyang barko upang maglabas ng sonic pulse na nagpatumba kay Arthur. Dahil sa pangyayari, sinubukan ni Karshan na sisihin si Arthur sa pag-atake sa Atlantis, at pagkakaospital ni Mera. Kinausap ni Arthur sina Atlana at King Nerus kung paano haharapin ang banta ni Black Manta. Nalaman nila na ginagamit ni David ang orichalcum upang maging sanhi ng pagtaas ng temperatura sa buong mundo. Upang mahanap si Manta, iminungkahi ni Arthur na kailangan niya ang tulong ni Orm, sa kabila ng pag-iisip ni na Atlana at Nerus na isang masamang ideya na subukang ilabas siya sa bilangguan. Naniniwala si Arthur na mapagkakatiwalaan niya ang kanyang kapatid sa pagkakataong ito. Gumamit si Arthur ng stealth suit para makapasok sa kulungan sa Fisherman Kingdom, kasama ang isang cephalopod na tinatawag na Topo na magaling sa camouflage. Si Orm ay pinagkaitan ng karamihan sa kanyang kulungan,
iniwan siyang payat at nanghihina. Naabot ni Arthur ang kanyang kapatid at nakipaglaban sa malupit na mga gwardya bago palayain si Orm, na hindi masyadong masaya na makita si Arthur. Nakasakay ang dalawa sa dalawang malalaking hayop upang makarating sa ibabaw. Higit pang mga bantay ang humahabol sa magkapatid, ngunit naabot ni Orm ang dalampasigan at nabawi ang kanyang lakas, na nagpapahintulot sa kanya na pabagsakin ang mga bantay. Pagkatapos ay umatras sina Arthur at Orm sa karagatan bago dumating ang muling pagpapatupad. Naglakbay ang magkapatid sa isang santuaryo ng pirata sa ilalim ng dagat na tinatawag na Sunken Citadel. Lumapit sila sa boss ng mga goons na tinatawag na Kingfish para kumuha ng impormasyon kung paano mahahanap si David. Nang tumanggi si Kingfish na tumulong, nilabanan nina Arthur at Orm ang kanyang mga goons bago nilagyan ni Arthur ng helmet ang ulo ni Kingfish upang maubos ang tubig mula dito hanggang sa aminin niya na narinig niya ang mga pag-uusap nila Manta na magtatago sa isang natutulog na bulkan na tinatawag na Devil's Deep. Pagkatapos makakuha ng sapat na impormasyon, sinira ni Arthur ang helmet at tumakas kasama si Orm. Nadatna ni Shin si David na nakikipag-usap sa salamin kay Cordax, kahit na ang imahe ng masamang hari ay nawala bago siya makita ni Shin. Pagkatapos umalis ni David sa silid, hinawakan ni Shin ang Black Trident at nakita ang mga pangitain ni Cordax. Binantaan ni David si Shin kung magpapatuloy siya sa pagmamanman sa kanyang mga gawain. Dumating sina Arthur at Orm at Topo sa isang isla kung saan matatagpuan ang Devil's Deep. May nakitang ipi si Arthur at nagbirong ipakain ito kay Orm, na siya namang ginawa niya. Sarap! Ang lugar ay napapalibutan ng malawak na gubat. Nakakita sila ng maraming kakaibang halaman at hayop. Tumakbo sila mula sa isang grupo ng mga higanteng insekto na humahabol sa kanila. Binangga ni Arthur ang isang estatwa upang lumikha ng tulay para makatawid sila ni Orm, at itinulak nila ang estatwa sa ibabaw ng pasamano upang mahulog ang mga insekto sa isang malalim na bangin. Patuloy na nag-aaway sina Arthur at Orm sa daan patungo sa kanilang destinasyon ngunit sa huli ay nahanap nila ang base ni Manta bago pinatalsik ang ilan sa kanyang mga tauhan. Nakita sila ni Shin at hiniling na sumama sa kanila dahil hindi niya alam kung gaano talaga kabaliw at delikado si David. Bago maipaliwanag ni Shin kung ano ang nangyayari, ang kanang kamay na babae ni David na si Stingray ay nagpasabog sa pintuan, at tumilapon si Orm at Arthur. Hinabol ng mga kontrabida ang magkapatid, kung saan kinokontrol ni Stingray ang isang malaking robot na may mga galamay na humahabol sa kanila. Nagtulungan sina Arthur at Orm na ibagsak ang mecha bago lumabas si Manta upang harapin sila. Nilabanan nila siya. Ngunit sila ay natalo sa lakas ni Manta at naligay sa panganib ang buhay ni Orm. Bago niya mapatay si Orm, ay dumating ang mga puwersa ng Atlantean na pinamumunuan ni Neros at sinalakay at sinira ang base. Si Manta at ang kanyang mga goons ay nakatakas matapos gamitin muli ang Sonic Pulse kay Arthur, at nadaganan siya ng malaking tipak na bato, ngunit siya ay nailigtas ni Mira. Sa kaibabawan, naka-recover ng lakas ang lahat. Sinimulan ni Orm na sabihin kay Arthur kung ano ang alam niya tungkol sa Black Trident, dahil ito ay nahawakan niya habang nakikipaglaban siya kay Manta at sa mga pangitaing nakita niya. Si Cordax ay kapatid ni Haring Atlan. Nagsimula siya ng kanyang sariling kaharian, ang Necres, na tinatawag na The Lost Kingdom. Siya ay gumawa ng Black Trident sa pagtatangkang agawin ang kontrol ng Atlantis. Nauwi ito sa pagkasira sa kanya at ginawang halimaw si Cordax at ang kanyang mga nasasakupan. Nagawa siyang maikulong ni Haring Atlan sa yelo ng mahabang panahon. Upang mapalaya si Cordax, ang dugo mula sa isang direktang inapo ni Atlan ay dapat gamitin. Si Manta ay ginamit na kasangkapan ni Cordax para kunin ang isa sa kanila. Si Arthur, si Orm, o Atlana. Ngunit naisip ni Arthur na may isa pang kalahi nila na bukod sa kanilang tatlo na maaaring puntahan ni Manta. Si Junior.
Dumating si Manta sa Amnesty Bay at inatake si Thomas sa sarili niyang tahanan bago kinidnap si Junior at sinunog ang bahay. Dumating sila Arthur na hindi na nila naabutan si Manta. Iniligtas ni Arthur ang kanyang ama at iniwan siya kay Atlanta upang alagaan siya. Matapos makita ni Sheen na kinidnap ni David si Junior, nagpadala siya ng signal sa mga Atlantean para hanapin sila. Sinamahan ni Arthur sina Mira, Orm, Neros, at ang Brine King para hanapin si Manta. Hinanap ni David at Stingray ang necklace, at nakita nila ang trono ni Kordax na nakakulong sa yelo. Ipinatawag ni Arthur ang mga nilalang sa kalaliman upang tulungan siya. Ang mga nilalang sa dagat ay nag-overload sa mga frequency ng base ng mga kontrabida, na nagdulot ng pagsabog at pumatay kay Stingray at iba pang goons. Bago maghanda si Manta na gamitin ang dugo ni Junior, binigyan siya ni Sheen ng isang bag na may bomba sa loob, sumabog ito ngunit hindi tinamaan si Manta. Sa kabilang dako, nilalabanan nila Arthur at Mira ang halimaw ni Kordax. Pagkatapos ay dinala ni Sheen si Junior para iligtas. Ngunit naabutan siya ni Manta at pinarusahan siya. Kinuha ni Manta si Junior para simulan ang pagsasakripisyo. Nagawang magpadala ng signal ni Junior kay Arthur at nailigtas siya sa tiyak na kapahamakan. Pagkatapos ay naglaban si Arthur at Manta, ngunit nagawa ni Manta na tamaan si Arthur ng husto. Akmang sasaksakin na siya ni Manta ay dumating si Mira at tinulungan si Arthur. Pagkatapos ay kinuha ni Mira si Junior upang iligtas, ngunit nagawa ni Manta na ihagis ang Black Trident kay Mira upang pigilan siya. Mabuti na lang at nahawakan ni Orm ang Black Trident at nagsimulang angkinan ng impluwensya ni Kordax. Ang magkapatid ay naglaban sa isa't isa. Nagawang masugatan ni Orm si Arthur na naging sanhi na muling pagkabuhay ni Kordax. Umapila si Arthur sa mas mabuting kalikasan ni Orm, at nagtagumpay ang dalawa sa pag-aari. Inihagis ni Arthur ang Black Trident patungo kay Kordax, ngunit nasalo niya ito. Pagkatapos ay itinapon ni Orm kay Arthur ang kanyang sariling trident, na direktang ibinato niya sa Black Trident, na naging sanhi ng pagkabasag nito at pagkawasak ni Kordax. Sa kanyang pagkamatay, nagsimulang gumuho ang necklace. Nagsimulang mahulog si David sa isang bangin, at nag-aalok si Arthur ng pagkakataong iligtas siya, ngunit tinanggihan niya at sinabing never kay Arthur at pinapayagan ang kanyang sarili na mahulog sa bangin. Ang lahat ay nagmamadaling tumakas. Pagkatapos nilang makaligtas ay pinasalamatan nina Arthur at Mira si Sheen sa pagligtas kay Junior, habang ang lahat ay nagpasya na payagan si Orm na makalaya sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya ay namatay sa pagbagsak. Nagpaalam si Orm sa kanyang kapatid bago lumangoy palayo. Bumangon ang Atlantis mula sa karagatan, at nagsalita si Arthur sa harap ng United Nations sa pagtatangkang pag-isahin ang lupa at dagat. Pagkatapos ay tinapos niya ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pagyayabang na siya ang hari ng Atlantis at si Aquaman. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung ano ang masasabi nyo. Paki-like at subscribe naman po. Maraming salamat po sa panunood ng video ko. Hanggang sa susunod na kwento. Kita-kits ulit tayo. Maraming salamat po.